araw, Olongapo. Narito ang mga pangunahing balita na nakalap ng Batanggapo News TV sa loob ng isang linggo. Serbisyo ng ospital ng Olongapo, pinaigting para sa mga pasyente. 300 prangkisa ng tricycle, ipinagkaloob ni Olongapo City Mayor Roland Paulino sa Barangay Gordon Heights. Angelique Claudette de los Reyes, rarampa sa ating batang sikat. 60 Seconds with Neil Perez ng Business Permit and Licensing Office. At sa biyaheng gapo, papasyal tayo sa Olongapo City Museum. Tuloy-tuloy ang pagganda ng serbisyo sa Ospital ng Olongapo sa pamumuno ni Hospital Administrator Dr. Jewel Manuel. Para sa detalye, narito si Anthony Bayarong. Marami ng pagbabagong na ipatupad sa pampublikong ospital ng Olongapo. Kabilang dito ang pag-alis ng di kailangang bayad sa CR at information card, pagbalik ng serbisyo ng X-ray machine at CT scan. Ang ilan lamang sa mga bagong serbisyo na ipinatutupad sa ospital ng Olongapo. Ito ang pinahayag ni Hospital Administrator Jewel Manuel. Nag-implement kami ng mga programa upang manumbalik uli ang dating sigla ng ospital at para sa ganon ay makabigay tayo ng magandang serbisyo sa mga may sakit. Ilan pa sa mga tinanggalan ng singil ang dental anesthesia, clinical abstract fee at ang processing fee para sa mga mahihirap nating kababayan. Simula noong Hulyo, ipinatupad na rin ni Dr. Manuel ang RVU o Relative Value Unit na naglalayong isaayos ang paniningil sa mga pasyente upang maiwasan ang overcharges. Dahil po ang adhikain ni Mayor Roland C. Paulino ay ang pagbibigay ng pinakamaganda at pinakasapat na kaampatang paggagamot sa mga taong may sakit sa mababang presyo ng gamutan. Ilan lamang umano ito sa mga plano ni Mayor Roland Paulino upang makapagbigay ng kalidad na serbisyo pangkalusugan sa ating mga kababayang Olongapeño. Para sa Batanggapo News TV, ito si Anthony Bayarong nag-uulat. Empleyado ng City Legal Office binigyan ng parangal dahil sa katapatan. Atin siyang kilalanin sa ulat ni Cathy Mancao Ramos. Pero nung mapulot niya yun, hindi po siya nagdalawang isip. Sinuli niya kung sino man ang may-ari. So, I am proud na ibigay ito kay Enrico Dulay. Binigyang pagkilala ang isang empleyado mula sa City Legal Office matapos nitong magpakita ng katapatan sa kanyang trabaho na magsoli ito ng isang wallet na kanyang napulot. Binigyang parangal ng lungsod sa pamamagitan ng isang commendation na pinangunahan ni Kagawad Noel Atienza si Enrico Dulay na isang administrative aide sa naturang opisina. Nung napulot ko na yon, tinignan ko, kita ko maraming pera tsaka ID. Tapos credit card, siguro mga lima o apat na bangkong credit card yan. Naawa rin ako sa kanya, marami siyang mga IDs. Kasi sa amin sa legal office, marami lagi nag-affidavit of loss. So sa amin, naawa kami sa mga ganung bagay. Isa pa, hindi ko naman pera. Saka mas masarap yung gagastusin mo yung pera, pinaghirapan mo. Para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos nag-uulat. Unang City Basic Education Summit matagumpay na ginanap sa Olongapo City Convention Center. Para sa karagdagang detalye, narito si Binibining Sheila Sambilyon. Matagumpay na inilunsad ang First City Basic Education Summit. Tema ng naturang summit ay ang DepEd Olongapo, Overcoming Challenges Towards Outstanding Change. Layunin ng summit ay ang ipakilala ang mga natatanging estudyante na tuloy na nagbibigay karangalan sa Olongapo. Kabilang dito ay ang mga nanalo sa nakaraang math competition sa Hong Kong at Singapore. Naganap din ang oath-taking ng mga bagong opisyales ng Department of Education, Parents-Teacher Association o DepTA at ang pagbibigay ng State of the Division Address ni Jesse Ferrer. Pinagsisikapan po natin mailapit ang mga paaralan sa mga bata na nakatira sa malalayong lugar o mga bata na nahihirapang mapuntuhan ang kanilang pangangailangan sa palasal. Dinaluhan din ni Olongapo City Mayor Roland Paulino ang naturang pagtitipon. Para sa Batanggapo News TV, Sheila Sambilyon nag-uulat.
Ano nga bang storya sa likod ng tagumpay at karangalan ni Miss Earth Philippines 2013 na si Angelique Claudette de los Reyes? Kilalanin natin ang sikat na batang gapo sa kwento ni Vicky Harnish. Ako po si Angelique Claudette de los Reyes, ang inyong Miss Philippines Earth 2013, isang batang gapo. Hi, hello po! Tuloy po kayo! Nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid si Claudette at naturingang prinsesa ng pamilya. Nagtapos sa kursong BS Nursing sa Columban College at nasa kolehiyo na siya nang mamulat o ma-expose sa pagsali sa larangan ng kagandahan o beauty pageant. Ito po ang pinaka-latest at syempre para po sa akin pinaka-achievement po talaga in the pageant world kasi it is a very prestigious crown. Di alam na nakararami na simple lamang ang buhay ng ginagalawan ng ating kandidata para sa Miss Earth Philippines 2013. Hindi ito glamoroso tulad ng karaniwang nakikita natin sa telebisyon. Ako naman simpleng tao lang ako, simpleng babae. Actually, lahat ng desisyon na ginagawa ko, laging kasama dyan yung desisyon para sa pamilya, hindi lang para sa sarili. At kung maraming nakakakilala sa akin dito sa lungsod ng Olongapo, no, lagi nilang sinasabi na pag nasa stage daw ako, parang ibang-iba. Ganun lang, simpleng tao lang. Mahilig ako sa mga simpleng bagay lang. Tsaka hindi ako yung tao na mahilig sa mga mamahalin, ganyan. Kasi ang gusto ko yung mura lang siya, pero talagang maganda yung quality or mapapakinabangan. Hindi naging hadlang ang ganitong buhay ni Claudette para sumali sa iba't ibang beauty contest hanggang sa makamit niya ang kanyang corona ngayon. Pero alam mo yung in my wildest dream, hindi ko naisip na balang araw magiging ganyan ako. Medyo up and down yung financial stability namin. Sabi niya sa akin parang hindi sure kung makakapag 4th year ba yun. Oo. So kinabahan ako. Kaya nung sinabing binibining Zambales 2007, sumali ako para magkaroon ako ng pang-tuition fee pag nanalo ako. At swerte naman at nagpapasalamat ulit ako kay Lord kasi nung nanalo ako doon, yun na yung pinambayad ng tuition fee ko. Maging inspirasyon sana sa lahat ang kwento ng buhay ni Binibining Angelique Claudette de los Reyes para makamit ang ating mga pangarap sa buhay. Ito po si Claudette sa likod ng mga karangalan na akin pong natamo. At ako po ay nananatiling Batang Gapo. Bye! Para sa Batang Gapo News TV, ito po si Vicky Harnish, isang Batang Gapo at kandidata para sa Mrs. Southeast Asia 2013, nag-uulat. Sa ngayon, ang ating opisina ay isa sa mga revenue generating departments ng City of Olongapo. At tayo po ay isa sa mga pinakamalaking kontribusyon sa pangungulekta ng buwis sa ating syudad. No? At katunayan, tumaas po ang ating collection ng buwis mula 80 million pesos nakarang taon at ngayon po nasa kulang-kulang 100 million na po. At we expect na mas lalong gumanda ang ating collection habang gumaganda po yung ekonomiya ng ating syudad. Actually, sa ating mga staff, continuous yung training nila, no? Nag-attend po sila ng customer relations, values orientation, at iba't iba pang skills training para po lalo pong ma-enhance yung kanilang personality. Napaka-simple na lang po ang ating ginawa. We have 3 steps na lang po, no? File, comply, and claim. Mabilis na ngayon dahil inauthorize po tayo ng ating mayor na i-release yan within 30 minutes, no? Full support na po ang ating mayor para po lalo pong mapabilis at mapaganda ang ating serbisyo sa ating mga mamamayan. $300 prangkisa ng tricycle ang ipinagkaloob ni Olongapo City Mayor Roland Paulino sa Barangay Gordon Heights. Pakinggan natin ang report ng ating kasamang si Ray Toledo. Pinulong ni Mayor Paulino ang mga kolorom na tricycle sa Barangay Gordon Heights upang ipagbigay alam sa kanila na pinagbigyan na ang kanilang kahilingan na magkaroon ng prangkisa. Labis na ikinatuwa ng mga residente ang balita ni Mayor Paulino. Mabibigay po tayo ng prangkisa para sa Gordon Heights at ang ibibigay natin ng prangkisa ay 300 para sa 300 na tricycle. Ilan sa mga basic requirements para magkaroon ng prangkisa ayon kay Paulino ay ang pagiging residente ng Gordon Heights
at pagkakaroon ng legal na papeles sa kanilang tricycle. Siguradong maagang pamasko na ito para sa mga kaibigan nating mga tricycle drivers. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Sa biyaheng gapo, samahan natin si David Bayarong alamin ang kasaysayan ng Olongapo sa kanyang pagdalaw sa ating City Museum. You must remember this, a kid is still a kid, a sigh is just a sigh. Alam niyo ba, noong mga panahong 1950s, kailangan mo pa ng ID card para makapasok ka lang sa Olongapo City. Kaya mga batang gapo, samahan niyo ako ngayon para alamin pa natin ang rich history ng ating lungsod. Dahil nandito tayo sa Olongapo City Museum. Sandali lang, kausapin ko yung card, ang kulit eh. Ay, bigay yung ID ko. Sino pa ba sa ating mga batang gapo ang nakakaalam ng kasaysayan ng ating lungsod? Mula sa alamat ng mga katutubo na pinagmula ng pangalan ng Olongapo hanggang sa pagdating ng mga dayuhang sumakop sa ating syudad. Sino ba namang makakalimot sa pagputok ng bulkang Pinatubo na talaga nga namang sumubok sa ating mga Olongapeño? Hanggang sa muling pagbangon ng ating syudad matapos lisanin ang Olongapo ng basinabal ng Amerikano. Ang makikita nila ay hindi katulad ng mga pangkaraniwang museum, katulad ng mga antique o kaya mga ibang mga bagay na nakadisplay lang. Makikita nila dito at mababasa nila ay ang buong istorya ng Olongapo. Mula nung bago dumating ang Kastila at pagdating ng mga Kastila, pagdating ng Amerikano, pagdating ng Hapon, at balik na naman sa Amerikano, at tsaka pa lamang napunta sa Pilipino ang Olongapo noong 1959. Sa isang bayan kasi, napakahalaga talaga na malaman mo kung saan ka nanggaling. At paano mo malalaman yan kung wala kang magkukwento sa iyo, kung wala kang mapupuntahan na isang katulad nitong museum. Sa mga kababayan natin sa Olongapo, pasyal po kayo sa museum para makita naman ninyo kung paano kaganda ang museum natin na pinupuri hindi lamang ng mga Pilipino kundi yung mga dignidad na dumadayo sa ating bansa. Talaga nga namang mananariwa sa ating mga kaisipan ang mga kwento ng Olongapo. May kasabihan nga tayo na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. So mga batang gapo, bisita na kayo rito sa Olongapo City Museum at tiyak ko, marami kayong matututunan sa history at kasaysayan ng ating lungsod. Hanggang sa susunod, ako si David Bayarong para sa Biyaheng Gapo. Dito na ako, gigimik muna ako, masaya dito. Hey Joe, let's go to the bar. Over there. Para sa ating ulat pangkabuhayan, narito ang listahan ng mga trabahong pwede ninyong applyan lokal at abroad mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Sa mga gustong mag-apply ng mga free livelihood trainings, narito ang mga schedules na galing sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Nasaksihan na naman po natin ang mga pangunahing balita sa loob ng isang linggo. Para po sa Batang Gapo News TV, hanggang sa susunod na linggo, Abigail Gracia Legaspi ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo! Suportahan po ninyo ako sa upcoming Miss Earth pageant po that will be held November 14 up to December 7. Yun na po ang pageant night. At dito po yan gaganapin sa sarili nating bansa sa Pilipinas. Gusto kong pasalamatan ng ating Panginoon, si God, kasi wala naman ako dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya, ang aking mama na lagi po nandiyan, ang aking lakas at ang aming buong family. Si James O'Brien po na nakadiscover sa akin, si George Ismael at lahat ng George Ismael Angels. At syempre ang kagandahang Flores family, ang Lyceum of Subic Bay family, ang lahat po ng tito at tita ko po dito sa Pilipinas, sa Dubai at syempre sa USA, at ang Carousels Productions po. At syempre lahat-lahat po na nagmamahal sa akin at naniniwala. Maraming salamat po.